Pag-usapan po natin, benepisyo ng oatmeal. Okay? Simpleng pagkain ng oatmeal, pwede sa diabetes, pwede sa mataas ang cholesterol, pwede rin pampapayat. Tingnan natin paano gagawin yung pagkain ng oatmeal at kung bagay ba sa inyo. Mamaya, meron ding possible side effects. Kailangan alam nyo rin bago kayo kumain. So, kung gagawin nyo mas madalas kumain ng oatmeal, syempre, hindi siya kasing sarap ng tapsilog, di ba? Pero magtitiis tayo sa lasa ng oatmeal. Lagyan na lang ng mga prutas-prutas para mas masarap. Ang oatmeal kasi talagang mataas siya sa fiber. Okay? May protina din siya, plant-based protein. Number 1, ang oatmeal maganda sa cholesterol. So, pinapababa niya ang bad cholesterol. Kasi ang oatmeal, meron siyang soluble fiber. Napakaganda nitong soluble fiber, tawag dito beta-glucan. So, parang na-absorb niya yung cholesterol na masasama na ilalabas sa dumi. So, napakaganda. High fiber siya na bagay, pampababa ng cholesterol. Maraming pag-aaral na pag kumain ka ng oatmeal araw-araw, everyday oatmeal, bababa yung cholesterol mo na mga 20 points hanggang 30 points. Baka up to 40 points pa nga bumaba. So, kung ang cholesterol mo, palagay natin 250, baka bumaba ng 220 na lang yan. Sa pagkain lang ng oatmeal araw-araw, kahit hindi ka na uminom ng gamot, subukan nyo. Diba? Baka makuha na ng oatmeal ang pagbaba ng cholesterol mo, mababawasan yung gamot, baka matigil pa yung gamot, maabot mo na yung number ng cholesterol na gusto mo. Okay? Maraming nutritional value ang oatmeal. Ayan, mataas siya sa potassium. Mababa siya sa sodium. Wala siyang cholesterol. Meron siyang healthy fats. Meron siyang ito, may iron, may protein, may fiber, vitamin B6, magnesium, madami din. Very healthy ang magnesium. Number 2. So, bukod sa cholesterol, ang oatmeal maganda rin sa may diabetes. May pag-aaral, mas napapababa niya ang blood sugar, pati yung insulin resistant, sabihin mas maganda yung paggana ng natitirang insulin ng mga may diabetes. Kasi nga, ang oatmeal marami siyang fiber di ba? So pag kinain mo yung oatmeal, dahan-dahan ma-absorb yung kinain mong oatmeal sa katawan mo. Dahan-dahan ang pagpasok ng carbohydrate sa katawan, kaya dahan-dahan yung taas ng blood sugar. Hindi katulad pag kumain ka ng only rice, kaning sinaing na mainit, pag kinain mo, absorb agad yan, tataas agad ang blood sugar mo. Pag sinek mo blood sugar mo, ang taas. Paano kanin ang kinain? Pero pag oatmeal kinain mo, mabagal ang pagtaas. Slower insulin secretion. Yan. Kasi nga, kung meron tayong diabetes o nagloloko ang blood sugar natin, ito yung mga sintomas. Pag mataas ang blood sugar, laging pagod, ihi ng ihi, nangingimay paa, laging gutom, nangingitim ang balat dito, laging naghahanap ng matatamis o maalat, sign ng insulin resistance, sign ng diabetes. Tulad na sinabi ko, ayan, makokontrol ang blood sugar. Number 3, ang oatmeal maganda sa tiyan. Okay? Good bacteria, pinapadami niya. Okay? Mas maganda yan sa healthy bacteria. Meron kasi siyang resistant starch. Ano ang sintomas? So, oatmeal sa diabetes, sa cholesterol, maganda sa tiyan natin. High fiber kasi siya. So, pag high fiber, maganda pag dumi mo. Pag high fiber, may energy ka, tuloy-tuloy bigay ng energy. Hindi ka masyadong makakabaging. Ayan, yung pagdumi mo, regular. Yun ang gusto natin, regular na schedule. Pati sa utak, maganda rin ang feeling. Yan, less stress. Yung mga may irritable bowel syndrome, katulad ko, laging makulo ang tiyan, masakit ang tiyan, minsan nagtatae, minsan constipated, subukan niya oatmeal. Very healthy to. Yan, stool bulk forming agent. Sabihin, mas may fiber, mas maganda yung laki ng dumi para pag dumi, mabilis. Maganda. Ito, sintomas ng IBS yan, constipated, diarrhea, at iba pa. Maganda rin ang oatmeal sa utak. Okay? Ang oatmeal, meron siyang vitamin E, antioxidant. Posible makatulong din yan sa brain. Okay?
May magnesium, may vitamin E, may zinc, may phosphorus. Kailangan din sa utak natin yan. Good source of protein. Diba sinabi ko nga, magandang protein siya. Ayan, 10 grams of protein. Pag maraming protein, mas busog ka. Diba? Pag mas busog, mas maganda rin. Yan. Ito yung mga healthy protein. Mga munggo. Oatmeal. Ito ang gusto natin. Pampapayat. Pag kumain ka ng oatmeal, mas busog ka. Kasi fiber. Hindi katulad pag uminom ka ng soft drinks, bali wala. Kumain ka ng ice cream, wala namang fiber. So gutom ka na agad, di ba? Pero pag oatmeal kinain mo, busog ka. Mas busog ka, mas hindi tataas blood sugar, mas makaka-diet ka. Okay? Si Doc Lisa, hindi na kumakain ng oatmeal yan. Yan ang problema dyan eh. Nakakagutom. Ang gusto ni Doc Lisa, kanin daw siya, kanin. Kaya yan nangyayari. Ma-overweight tayo, di ba? Number 8, lose weight easier. Di ba? Maraming kontra. Lose weight easier para pumayat. Ayan, may oats, beta-glucan. Actually, bumaba cholesterol ni Doc Lisa nung nag-oatmeal. Sexy siya noon. Ngayon, medyo sick na siya. Anyway, wala naman tayong magagawa. Diba? So, lower blood cholesterol, reduce weight pag oatmeal. Subukan nyo. Siyempre, mas gutom ka lang nga. Lagyan mo na lang ng saging pampabusog. Diba? Konting tiis. Para pumayat, kailangan magtiis konti sa gutom. Diba? Lagi pag breakfast, parang a little gutom. Sa tanghali, a little gutom. Sa gabi, matutulog konting gutom lang. Ginagawa ko, pinupuno ko na lang ng saging, yun na lang pampabusog ko. Possible din sa skin, pero sa skin, iba eh. Sa skin, yung oatmeal, ginagawang face mask. Face mask. Nakatry na ba kayo ng ganito? Oatmeal face mask, hinahalo sa honey, tinatapal dito. After 10 minutes, pag tinanggal mo, mas maganda na yung skin mo. Maraming combination, panoorin nila. Yung iba may lemon, may iba pa. Yung iba may gatas, at iba pa. So, nakita nyo, ang daming benefits ng oatmeal. Ano naman? Maganda sa digestion, weight loss, heart health, sa cholesterol. Ano possible side effects? Ang possible side effects ay pwede makabag. Okay? Maraming klaseng oatmeal, di ba? Kung anong gusto nyo. Usually, ang available yung instant eh. Mas maganda yung hindi instant, pero kung ano na lang meron. Tapos, titingnan nyo rin yung oatmeal nyo. Baka yung oatmeal nyo, yung iba masyadong maraming asukal. Merong oatmeal na masyadong may asukal, maraming mga nilalagay, hindi rin maganda. O pag gumawa ka ng oatmeal, baka pinuno mo naman ng maraming gatas, maraming chocolate, maraming ka ilalagay, baka sumobra din yung pagkain mo. Tsaka yun na nga, babantayan mo din, pag hindi ka sanay, baka din kabagin, bloating. Kaya dapat konti-konti lang. High fiber kasi ito eh. Tapos pagkakain ka ng high fiber, kailangan maraming tubig. Tubig mo 8 to 10 glasses a day. Kasi pag maraming fiber, ang dumi natin lalaki. Diba? Fiber. Pero pag lumaki yung dumi natin, kailangan marami kang tubig iniinom para pag yung dumi malaki pero malambot. Pag hindi ka uminom ng tubig, lalaki lang yung dumi mo, matigas pa rin. Sasakit pa rin ang puwet natin. So, mas maganda dyan, maraming tubig, maraming fiber, yan talaga ang secret. Tubig rin pampabusog. Huwag mo lagyan ng masyado maraming toppings. Yan din, pag pinuno mo ng topping, hindi na healthy. So, nakita nyo, maraming benefit ang pagkain ng oatmeal everyday. Napakaganda. Pwede nyo po subukan. Check nyo yung cholesterol nyo. Check nyo yung blood sugar nyo. Pag gumanda na yan, balik kayo sa doktor nyo. Sabihin nyo, Doc, bumaba na yung mga blood test ko. Baka pwede na i-adjust yung gamot ko. Salamat po.